Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matias. Taong 1973, Pook ng Panay. Isa sa katutubong pangkat ng Pilipinas ay Negrito na meron pang katawagan kagaya ng Aita na naninirahan sa iba't ibang dako ng bansa. Sila ang mga taong may tangkad na abot lamang ng 4 na talampakan. Maiitim ang balat, paminsan pango ang ilong, makapal ang mga labi, kulot-kulot ang mga buhok. Ang tanging kasuotan lamang ay tapis para sa mga kababaihan, bahag naman para sa mga kalalakihan. Nakatira ang mga ito sa lugar kung saan pwedeng mapagkunan ng pang-araw-araw na pagkain, katulad ng bundok na pwedeng mangaso, makakuha ng halaman at bungang kahoy, at iba pang malapit sa ilog para makapangisda. Sa pagdaan ng panahon, naging tampok ng pangungutya ang pangkat dahil sa kanilang pisikal na kaanyuan. Hindi lilipas ang araw na hindi makakarinig ng panghuhusga. Ito ay isa sa mga kinakaharap ni Mang Ata, isang negritong mag-isang naninirahan sa yungib ng kagubatan. Hindi siya kailanman dumarayo sa nayon sa takot na maging katawa-tawa sa paningin ng lahat. Nasa gubat lamang. Ibinubuhos ang buong oras sa paghahanap ng makakain. Kung minsan naman, sa panahon ng tag-ani, sumusubok na makabili ng gulay sa mga magsasaka. Pero sa halip na makakuha, pinagtatawanan lamang. Oh, nandito na naman yung bansot si Ata. Makikisuyo ka ba ng gulay at prutas? Anong ibibigay mong bayad? Nung huli nagdala ka ng 2 isda. Aba kulang na kulang yon. Yung isda huhulihin mo lang ng ilang oras eh. Tapos yung pagtatanim namin buwan ang bibilangin. Sandali. Ano bang nangangamoy? Yung dala mong karne o ikaw? Ilang taon ka na bang walang ligo? Matapos magsalita ni Mang Onyot, napuno ng tawanan ang buong paligid. Lahat ng magsasaka, hindi mapigilang humagalpak ng tawa. Napayuko na lang si Mang Ata sa nararamdamang hiya. O yata, kung mangingisda ka lang sa ilog, bigyan mo naman ng kaunting oras ang sarili mo na makaligo. Daig mo pa yung isda sa sobrang lansa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala ni isa sa nayon ang nakikipagkaibigan sa'yo? Ang baho mo kasi. Pangit na nga, nangangamoy ka pa. Wika ng isa pang magsasaka, si Mang Ubing. Ata kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik dito. Pagtatawanan ka lang namin. Ano ba kasi? Hindi ka nga payasyo, pero nakakatawa ang itsura mo. Pandak, pango pa ang ilong, ang itim-itim. Minsan nga, akala ko unggoy ang paparating. Ikaw pala. Wika ni Aling Asya. Lalong umingay ang paligid. Binalot ng katatawanan. Tahimik lamang si Mang Ata. Nag-iintay kung may magsasakang magbibigay ng kahit mangilang-ilang peraso ng gulay o prutas. Pero lahat ng mga ito, nagsialisan dala ang mga naani. Nagbuntong hininga ang matanda. Hinatid ng tanaw ang mga magsasaka. Naupo sa lilim ng puno at saka tinignan ang dalang karne, paanang nahuling usa. Sa kabilang banda, hindi maiwasang magtanong ng binatang nakasaksi sa pangyayari. Siya si Matias, ang pamangkin ni Mang Ruben na isa ring magsasaka. Kakabagong dating lang nito sa lugar mula sa probinsyang kinalakihan. Obet, ang lala pala ng mga tao dito sa inyo. Grabe kung manghusga oh. Gusto lang namang makahingi ng pagkain ng matanda. Kawawa naman siya. Nakaupo na nga lang sa tabi oh. Tapos nilalait pa. Wika ni Matias sa pinsang si Obet. Kasalukuyang nagtatabas ng damo sa maliit na gulayan ang dalawa. Nasanay na ako sa ganyan eh. Wala namang bago. Pero tama din sila eh. Nakakatawa yung itsura ni Mang Ata. Hindi tuloy ako makapaniwala na merong ganyang taga rito sa mundo. Kung tayo pinagpala sa itsura, siya naman binagsakan ng kamalasan. Tugon ni Obet.
Humagalpak ng tawa. Naihagis ni Matias ang bitbit na gulok. Hindi naman natamaan dahil mabilis na nakailag si Obet. Hindi na lamang ito pinansin. Pumitas ng ilang peraso ng talong at okra. Kumuha din ng mangga at langka sa loob ng tahanan. Pagkatapos mailagay sa maliit na bilao, dali-daling lumapit sa kinaroroonan ni Mang Ata. Manong, meron po ako dito ilang prutas. Pagtiyagaan nyo na lang po. Kakaani lang kasi ng karamihan sa pananim namin eh. Naibenta na ni Tiyo sa bayan. Eto na lang ang natira. Dali-daling tumayo ang matandang katutubo. Tinanggap ang bilao sabay abot ng karne bilang pambayad. Nagtaka si Matias dahil walang ideya kung ano ang ibig sabihin. Hindi nakapagtanong dahil umalis kagad si Mang Ata. Umuwi na lamang siya. Bitbit ang karne habang naguguluhan. Mabuti na kayanan mong lumapit sa taong yun. Sobrang baho kaya ng katawan yan. Alam mo pinsan, pahamak ang kilos mong yan ha. Dahil sinimulan mo paniguradong babalik si Mang Ata para manghuli uli. Ang bait mo kasi, binigyan mo pa talaga. Dito binigyan niya ako ng karne. Dito ako nagtataka. Para saan naman to? Bakit kailangan niya magbigay ng ganito? Sang hayop ba to nagmula? Ah, yan ba? Karne ng usayan. Ganyan talaga si Mang Ata. Kung gusto niya ng gulay at prutas o namang produkto ng sakahan, nagdadala siya ng karne sa mga nahuling hayop bilang pambayad. Wala siyang pera eh. Kaya sa ganyang pamamaraan na lang siya bumabawi. O yung tanong ko, ano ngayon yung gagawin mo sa karning yan? Napatitig si Matias sa dalang karne. Sariwang-sariwa pa. Hindi na rin problema nang dumating ang Shuin. Tuwang-tuwang makita ang binitbit na karne. Walang tanong-tanong, dinala sa kusina para lutuin. Oh, naayos na yung problema mo sa karne. Magkakaroon tayo ng masarap na ulam. Magaling magluto si tatay kaya kahit anong karne pa yan, talagang masarap. Mamitas ka ng pansili. Mas masarap ang kain kapag may maanghang, no? Sige na, bilisan mo na. Naguluhan siya sa biglaang pagbago ng salita ng pinsan. Kanina kulang na lang, sabi na itapon ng karne. Pero ngayon, nauna pang magtungo sa kusina. Habang nasa pagkainan, hindi maiwasang magtanong ni Matias. Sa puntong ito, ang gustong marinig ay ang pananaw ng tiyuhin. Tiyo Ruben, bakit parang naging katatawanan ng mga magsasaka si Mang Ata? Tao rin naman siya, hindi po ba? Kung makapanglait parang mababang uri ng nilalang. Matias, ganito talaga sa lugar na ito. Naiintindihan ko naninibago ka pero sana wag mong isipin na mangimasok. At tupagin mo na lang kung ano ang sa atin. Walang pakialamanan kumbaga. Itong ginawa mo ngayon papalampasin ko kasi gusto ko makakain ng ibang putahe. Sa susunod hindi na ako papayag. Tugon ni Mang Ruben. Pero ang sagot nito, mas bumuhay ng kuryosidad ni Matias. Tiyo, hindi po ba mas nararapat na tumulong sa pamamagitan ng pagsita? Niyuyurakan nila yung pagkatao ni Mang Ata. Wala namang ginagawa yung tao sa kanila eh. Matias, iba ang lugar na ito kumpara sa probinsyang kinalakihan mo. Dito naging normal lang ang ganong tagpo. Hindi na kami magtataka kasi normal na gawain na yan dito eh. At para malaman mo, hindi makakaligtas sa pangungutya at panghuhusga ng tawang katutubong kagaya ni Mang Ata. Kaya nga sa gubat na lang siya nakatira eh, doon sa yungib kung saan tahimik. Pagtatawanan lang yan sa oras na bumaba para makahingi ng gulay at prutas. Wala namang panghuhusgang magaganap kung nasa yungib lang siya eh. Parang sinasabi niyo Tiyo, si Mang Ata pa'y may kasalanan ha, kung bakit niya nararanasan yung panghuhusga ng mga tao. Insan alam mo, mas mainam na kumain ka na lang. Nakakawalang gana kumain kapag malamig na. Wika ni Obet. Hindi na sumagot si Mang Ruben. Tumahimik na lang din si Matias. Inatupag ang pagkain. Paglipas ng mga oras, malalim na ang gabi. Pero dahil maliwanag ang bilog na buwan, hindi pa inantok.
Napagpasya ni Matias na tumambay muna sa bakuran. Siya lang mag-isa dahil tulog na ang mga kasama. Sa mga naunang sandali, kapayapaan lamang ng paligid ang meron. Pero sa mga sumunod na minuto, napansin niya ang pag-alingasaw ng matinding amoy. Binaliwala lang ng una sa pag-aakalang lilipas, pero nang maramdaman ang kilabot na sinundan ng pag-angil, dali-daling pumasok ng tahanan si Matias. Sumilip sa bintana upang malaman kung saan nagmula ang ingay. Hindi nagtagal, nasaksihan ang nilalang na sa tanang buhay. Unang beses palang nakita. Gumapang ang malaaninong nilalang sa damuhan. Hindi maipaliwanag ni Matias ang hatid nitong takot. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa lumapit sa mga kabayan. Malayo na pero damang-dama niya ang kilabot. Ilang sandali pa. Kumunot na lamang ang noo nang makita si Mang Ata. May dalang busog at palaso. Madaling nakilala dahil sa liit at pormahan ng bag lamang ang damit. Maingat itong pumwesto. Itinoon ang sandata sa direksyong titirahin. Nang makatansya, pinakawala ng palaso. Ang kasunod na narinig ni Matias, ang pagsigaw ng isang nilalang. Ilang sandali pa, hinila ni Mang Ata ang bangkay ng nilalang patungo sa kabundukan. Si Matias na nakakita, hindi malaman kung ano ang iisipin. Kinabukasan, nagulantang ang lahat ng makita ang mga bakas sa lupa. Nahawi ang mga damo dahil sa pagkahila ng nilalang kagabi. Walang nakakaalam sa nangyari maliban kay Matias. Nag-usap-usap ang mga tao. Kinakabahan siya na baka may magtanong at madulas ang sariling dila. Obeng, nagbula sa tahanan mo yung bakas. May dugo pa. Wala ka bang nakita kagabi? Hindi ka ba nakarinig ng kaluskos? Sobrang himbing naman yata ng tulog mo. Malay ko kung anong nangyari. Madali lang naman sana ako magising kung may ingay. Pero kagabi wala talaga. Kayo ba? Magkalapit ang mga bahay natin. Wala ba kayong narinig? Abeng, baka naman may kalokohan kang ginagawa ng hindi namin namamalayan. Kung ano man yan, tigilan mo. Hindi nakakatawa. Tignan mo ang bakas na yan. Parang nagmula sa hindi ordinaryong nilalang. Wika ni Aling Tasha. O teka, sandali lang. Eto na naman yung negrito si Ata. Oh, saka pupunta. Mangangaso ka na naman. Doon ka sa malayo. Baka matipuan mo mga alaga kong kambing Yang hawak mong palaso sa sikmura mo tumagos. Doon ka, malis ka dito. Wika ni Mang Onyot nang makita si Mang Ata. Kakababa lang nito ng kabundukan. Kahit nasa kalayuan, pinuna kaagad ng mapanghusgang magsasaka. Nako, anong hayop na naman kaya ang dadali ng taong yan? Kaya ang baho-baho kasi kung ano-ano ang kinakain. Hindi na nga naliligo wag kang lumapit dito. Malayo ka pa pero naaamoy na kita. Wika ni Mang Ubing. Nga naman. Hikain ako sa oras na makalanghap ng mabahong amoy. Sumisikip ang dibdib ka. Lumis ka ng daan ata. Alis ka. Pasaway na perwisya. Ang ibang magsasaka na nakikinig, walang ibang ginawa kung hindi magtawanan. Si Mang Ata sa kabilang banda. Dali-daling bumalik ng kabundukan. Batay sa galawan nito, mukhang may gusto sanang sabihin sa mga tao. Pero dahil sa masamang pakikitungo, hindi na lamang ginawa. Napabuntong hininga si Mang Matias at saka pumasok ng tahanan. Sumunod naman kagad si Mang Ruben nang may mapansin sa kilos ng pamangkin. Matias, hindi naman sana nangyayalam. Pero may gusto ka bang sabihin? Sa galaw mo kasi parang may nalalaman ka tungkol sa nangyari. Meron ba? Atin-atin lang to. Nagulat si Matias sa tanong ng Chewin. Muling kinabahan pero nakahanap din ng irarason. Wala naman po. Paano ko malalaman tulog na ako ng mga oras na yan.
Sadyang hindi lang maganda yung gising ko. Kaya parang wala ho sa wisyo kong kumilos. Pasensya na ho kayo. Gano ba? Akala ko kung ano na eh. Kasi kung meron kang nalalaman, mas mabuti sabihin mo para malaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari. Ayon nga sa sabi nila, parang mula sa ibang nilalang ang natagpo ang bakas. Kung ganon, may ibang dapat bantayan. May aswang na nga na paminsan-minsang nang gugulo, dadagdag pa yung bagong nilalang. Ay nako. O siya, maiwan na muna kita. Sa puntong ito, doble ang kaba ni Matias dahil lang nakita kagabi ang sinabi nitong aswang. Narinig nito kahit doon pa sa pinanggagalingang probinsya. Hindi lang inasahan sa paglipat ng tahanan ng Chewin, aktwal na makakakita. Hanggang sa mga sandaling ito, sariwa ang nararamdamang takot. Diyos ko, kagabi ko lang nakita pero ngayon parang nasa harapan ko pa. Kaso si Mang Ata. Muling natahimik si Matias nang maalala ang ginawa ng matandang katutubo kagabi. Malinaw na nabalikan sa isipan ang ginawang pagpana hanggang sa paghila ng halimaw. Hindi tuloy maiwasang maisip na alamin ang tunay nitong pagkatao. Nang magkaideya, palihim siyang kumilos. Pagsapit ng hapon, inabangan ni Matias si Mang Ata. Sa taniman lang siya naglibot. Tumingin sa mga pananim habang inaantay na lumitaw ang matanda. Ngunit sumapit na ang dilim. Hindi ito nagparamdam. Narinig pa mula sa usapan ng magsasaka. Binugbog ni Mang Onyok dahil biniktima daw ang alagang kambing. Inakala kasing ligaw kaya tinira gamit ang palaso. Nahuli ito sa akto. Walang pagdadalawang isip na sinaktan. Oh, wag mo sabihin na pupuntahan mo si Mang Ata. Nako insan, ibang usapan na yan ha. Parang napapalapit yung lobo sa matandang yun ha. Oy Matias, kung may gusto kang pagtuunan ng pansin, ibang tao na lang, wag si Mang Ata. Bigla na lang lumitaw yan dito sa lugar eh. Walang nakakaalam kung saan galing. Siya rin yung pinaghihinalaang gumawa ng kalokohan dito. Hindi lang sa pagnanakaw ng bungang kahoy o pagdali sa mga hayop. Nasangkot na ang pangalan niya sa patayang nagaganap ilang taon na nakalipas. Wala mang matibay na ebidensya pero may nakapagsabi. Ito rin yung dahilan eh. Kaya hindi kailanman pinakitunguan ng maganda ng mga taga rito yan. Kahit si tatay nga nag-iingat eh. Naguluhan si Matias. Mabuting tao ang tingin niya sa matandang katutubo. Hindi man pinagpala sa kagandahang pisikal. Malakas ang kutob niya na may mabuti itong kalooban. Dahil dito, mas lalong kursunadang malaman ang katotohanan. Nang tulog na ang mga kasama sa bahay, maingat siyang lumabas. Sinigurong walang ibang makakakita sa binabalak na pag-alis. Walang lingon-lingon. Tinungo ang kagubatan. Hinanap ang yungib kung saan nakatira si Mang Ata. Bago niya matunton, isang pag-angil ang narinig. Hindi na nakakilos sa kinakatayuan nang mapagtantong ingay ito ng aswang. Sunod na napansin ang paglipad ng mga palaso kung saan-saan tumatama. Kamuntikan pa siyang madali kung hindi napansin. Walang ibang naisip kung hindi ang matandang katutubo dahil ito lang ang gumagamit ng ganong klase ng sandata. Nagtago si Matias. Ilang sandali pa nasaksihan ang habulang naganap sa pagitan ng isang halimaw pati na rin ni Mang Ata. Dumadaing ang nilalang. May tumagos na palaso sa katawan. Mahina na ito. Humandusay pagdating sa unahan. Minabuti namang Matias na manahimik habang pinapanood ang buong kaganapan. Lumod sa harapan ng nakabulagtang aswang ang matanda. May sinabing mga kataga na hindi maintindihan. Umabot ng ilang sandali ang ginawa. Pagkatapos ay pasimpleng hinila ang bangkay. Dali-dali namang sumunod si Matias. Nakarating sa isang yungib. Doon huminto si Mang Ata. Tumingin pa ito sa paligid bago nagpatuloy sa gagawin.
Inalis nito ang nakatambak na mga sanga at dahon sa lupa kung saan may nakatagong hukay. Inhulog doon ang katawan ng aswang. Naglabas ng maliit na bote. Inihipan lamang ang likod at saka ibinuhos sa bangkay. Ilang sandali pa ay sinindihan. Habang sumisiklab ang apoy, nakaluhod sa gilid si Mang Ata, muling bumibigkas ng mga kataga. Pakurap-kurap lamang si Matias na nanonood sa hindi kalayuan. Sa puntong ito, mas natatakot siya sa matanda kumpara sa tinutugis nitong aswang. Hindi nagawang tapusin ang pagsaksi sa kaganapan. Nagmamadali nang umalis sa lugar. Umuwi si Matias na hindi mapalagay sa nakita. Kinabukasan, bumaba si Mang Ata ng kabundukan upang makiusap ng iilang prutas. May dalang karne at lamang loob. Matyagang nag-aantay sa tabi kung merong magsasakang magbibigay. Samantala, tinignan lamang ito ni Matias. Sariwa pa rin sa alaala ang nasaksiyang kaganapan. Hanggang ngayon, dama pa rin ang takot. Oh, nandyan yung paborito mong negrito. Hindi mo lalapitan para bigyan ng gulay o prutas. Nung nakaraan lang, nag-aalala ka dyan ah. Bakit parang ngayon natatakot ka na? Wika ni Obed nang mapuna ang kilos ni Matias. Hindi naman sa ganun. Napaisip lang ako sa sinabi mo at ni Tio Robin eh. Siguro tama kayo. Huwag na lamang pansinin si Mang Ata. Hindi naman natin alam kung ano talaga siya at saan lugar nagmula bago makarating dito. Nalunok mo siguro yung buto ng ampalaya kanina habang nag-iiwa, no? Bigla ka na namang nagbago ng paningin. Kulang na lang kasi kupkupin mo na yung si Mang Ata eh. Inaayawan na siya, pero ikaw gustong gusto mo yung taong yan tapos ngayon nagbago ka na naman. Pero mas mabuti na rin yan. Hindi ka madadamay sa panlalait ng mga taga rito. Kung kaibigan mo yan, naku, siguradong pagdidiskitahan ka. Napabuntong hininga si Matias. Ang sinabi ni Obed, hindi ito ang rason kung bakit piniling wag nang mangialam sa matanda. Ang mas matimbang na dahilan, ang nasaksihan sa nagdaang gabi. Natatakot sa posibleng mangyari kung mapapalapit dito. Sa paglipas ng mga araw, wala pa ring nagbago sa kaganapan. Tuwang-tuwa pa rin sa paningin ng lahat si Mang Ata. Kung paminsan nabubugbog dahil nagpupumilit na makakuha ng gulay. Hindi gumaganti. Hinahayaan ang mga tao na saktan siya. Babaluktot na lamang sa tabi. Tatanggapin ng anumang pamimisikal kapalit ang isang bunga o prutas. Nang tumagal, hindi na kayanan ni Matias ang pagmamaliit na mga kapitbahay sa katutubong negrito. Kung kaya't palihim na dumalaw sa yungib para magdala ng kaunting pagkain. Ginawa niya ito sa mga oras na walang makakakita kahit si Mang Ata. Isang gabi, nagulantang ang lahat. Isang uri ng nilalang ang sumalakay sa lugar. Bagong silang na sanggol ang pinunterya. Kahit marami ng taong tumataboy, hindi nila mapaalis. Layong makuha talaga ang bata. Samantala habang nagkakagulo na ang lahat, namataan ni Matias si Mang Ata sa hindi kalayuan. Nakatago sa mayayabong na halaman. Dala-dala ang busog at palaso at may kung anong sinasambit. Kinilabutan si Matias. Nag-iiba sa paningin niya ang itsura ni Mang Ata. Ang itsura nito ay binata. Makisig ang pangangatawan. May mga tattoo at merong nagliliwanag na figura sa kanyang likuran. Mukha itong taong kabayo na parang ginto. Kinilabutan si Matias. Pero nang mapansing nangihina ang aswang, naunawaan ang kilos ng matanda. Ilang sandali pa, dahan-dahang umalis ang nilalang. Nagtungo sa kagubatan na siya namang sinundan ni Mang Ata. Kitang-kita niya kung paanong nagliliwanag ang itsura nito. Dali-dali niyang sinundan si Mang Ata. Naligaw pa pagdating sa loob ng kagubatan. Hindi makita kung saan nagtungo si Mang Ata. Babalik na lang sana. Kinilabutan sa kadilimang bumabalot sa paligid.
nang makarinig ng malakas sa pag-angil. Pinuntahan ng pinagmulan. Mula doon nakita ang matanda. Napakabilis ng kilos ni Mang Ata. Iba na ang itsura. Binata na punong-puno ng tato. Sumasabay sa bawat galaw niya ang imahe ng gintong tikbalang. Sunod-sunod na atake ang binitawan ni Mang Ata. Sa bawat pagdampi ng kanyang kamao, unti-unting naaagnas ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyang maging abo. Nawala ang katawan ng nilalang. Makaraan ng ilang sandali, nakita niyang pumasok ng yungib si Mang Ata. Naghintay siya kung kailan lalabas, pero laking gulat paglingon. Nasa harapan niya ito. Sandali lang. Hindi po ba pumasok kayo ng kuweba? Bakit nandito kayo? Ano pong nangyayari? Gulat na gulat si Matias sa nakita. Bumalik na sa dating itsura si Mang Ata. May daanan sa kabila. Ano bang ginagawa ng katulad mo dito sa gubat? Hindi ka ba natatakot sa mga nilalang? Hindi ka ba natatakot sa akin? Napahugot ng hininga si Matias sa kaba. Nanginginig habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Napadaan lang po ako. Aalis na po ako. Busilak ang iyong kalooban. Alam kong nakita mo ang kaganapan. Ngunit alam ko rin na hindi mo'y pagsasabi ang mga nasaksiyan. Mabuti kang tao, bata. Nararamdaman ko. Hindi nakapagsalita si Matias. Magaan man ang pakikitungo ng matanda. Hindi pa rin maiwasang makaramdam ng takot sa hindi maipaliwanag na gawain ito. Lumakad na siya. Pagdating sa unahan muling lumingon. Hindi kayang pigilan ang pagtatanong. Sino po ba talaga kayo, Mang Ata? Anong klaseng tao kayo? Bakit ganun yung nakita ko? Nagbabago kayo ng itsura. Mas mabuti nang wala kang alam. Sige na, iho. Umuwi ka na. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling nakita si Mang Ata. Ilang beses nagtungo si Matias sa yungib para magdala ng prutas pero wala ng tao roon. Ang sabi ng nakakita, umalis na ang matanda. Ang paniniwala, hahanap ng bagong tahanan. Mas mainam ng ganon para makapagpahinga si Mang Ata sa mga taga rito. Kahit inaayaban ko ang taong yon, naawa din ako. Naging pulutan ang araw-araw na usapan. Sa kabilang banda, nahati ang damdamin ni Matias. May bahaging nalulungkot sa biglaang pagkawala ng matanda. May bahagi ding natuwa kagaya ng Chewin. Ipinagdasal na lamang kung saang dako nakarating si Mang Ata. Mapabuti sana ang kalagayan nito. Ngunit palaisipan pa rin kay Matias ang tungkol sa pagkatao ni Mang Ata, kung bakit nagbabago ang anyo nito bilang isang matipunong tao na punong-puno ng tattoo ang katawan. Maging sa kanyang gabay, nagintong tikbalang. Interesado ba kayo sa langis na ginagamit ng manghihilot? Kadalasan dinadayo pa talaga yan para sa mga taong merong pilay o ginagambala ng mga elemento. Eto mga kabayan, konsagradong langis, haplas. Konsagrado na ang ibig sabihin ay binasbasa ng 6 na antingero. Tama kayo ng narinig mga kabayan. Galing pa ito sa Negros. Natural ingredients ang ginamit dito, amoy coconut mga kabayan. Ang langis ay gawa sa mutya ng baon na merong isang mata. Para ito sa masakit na katawan, kasukasuan, rayuma, ubo, sipon, sakit ng ulo at marami pang iba. Hindi lang pisikal na katawan ang binibigyang lunas, maging ang espiritual. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng Likha Merchandise.